Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala sa inyo ng mga malalaking balita Mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. Ako si Corina. At ito ang Rated Game. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? O para sa mga naninigarilyo, ito ang para sa inyo. Alam nyo ba na sa isang stick ng sigarilyo o yosi na inyong hinihit-hit, 4,000 kemikal ang pumapatay sa inyong baga at buhay? Ayaw nyong tumigil, ha? Ilang beses na natin narinig sa mga medyo may katigasan ng ulo, mahirap tumigil sa pagsisigarilyo. Abay, sa ipapakita namin sa inyong masamang dulot ng yosi, hindi lamang sa baga, kundi pati sa atay. Baka makumbinsi na kayong huminto sa takot. At kung hindi nyo alam kung paano, may ituturo kaming paraan para no to yosi, now na! Hindi ako mapakali pag hindi nakasigarilyo. Ito si Richard, tricycle driver sa may Kawayan, Bulacan. Hit-hit buga kung magyosi. Sunog baga, ika nga. Alas mayat-maya eh. Lalo pag naiinit. Sindi ng sigarilyo. 15 anyos daw nang magsimulang humit-hit ng sigarilyo si Richard. Sa tindi daw ng kanyang bisyo, mahina pa ang 2 kaha. Sa isang araw, ang kanyang nauubos. At para naman sa mga pasaway at ayaw talaga magpaawat sa paninigarilyo sa araw-araw, kung hindi pa kayo takot, pues, sa pagkakataong ito malamang matatakot na kayong talaga. Ihinto na daw ang pagyoyosi. Now na! Kung hindi, ito ang maaaring kahinatnan ng inyong mga baga. Ayan po, oh. Ang baga na ito, dapat ang kulay niyan ay kulay balat o flesh. Kahit wala na po sa katawan ng tao. Pero nakita po ninyo, itim na itim ang baga. At ang may-ari po ng baga na ito na punong-puno ng usok ay namatay nang hindi pa nagka-40 anyos. Sus Mariosep. Kaya't kapag paray daw ang paninigarilyo, ayan, nauuwi sa sakit tulad ng lung cancer at iba bang mga sakit sa baga. Ayon sa pananaliksik, may 250 Pilipino bawat araw o 70,000 kada taon ang namamatay sa sakit dulot ng usok ng paninigarilyo. Tulad ni Richard, maaga rin daw natutong manigarilyo si Mang Emer. Nagsimulang magsigarilyo sa edad na 17. Ang paisa-isang stick, naku, nauwi sa 2 kaha sa isang araw. Sa kasamaang palad, kanser na pala ang tumama kay Mang Emer. Malala na daw ang kanser sa kanyang larynx. Dito nang gagaling ang boses ng tao, kaya tinatawag ding voice box. Pero pasintabi lang po sa mga manonood dahil ipapakita ni Mang Emer ang ginawa ng paninigarilyo sa kanyang lalamunan. Dahil sa kanser, kinailangang butasan ng lalamunan at tanggalin ang larynx ni Mang Emer. Dahil dito, tuluyan nang nawala ang kanyang boses. At para makapagsalita, ito naman ang ginagamit ni Mang Emer, ang tinatawag na electrolarynx. Isang mekanismo na tinitindot at idinidikit sa may lalamunan. At naglalabas ito ng boses sa pamamagitan ng pagkapa ng vibration sa lalamunan. Kaya kung pakikinggan, parang robot ang lumalabas o monotone. Tanungin na lang natin ang totoong gumagamit ito. Kumusta na kayo, Mang Emer? Gano'ng katagal na huli niyo ginagawa yan? Mga 8 taon ko na ginagamit ang ganito. 8 taon? At nawalan po ako ng vocal cords. Tinanggal ang vocal cords ko dahil sa stage 4 cancer. Dahil sa Paninigarilyo. paninigarilyo. Almost 25 years. Nagpupunta ako ng 17 years old. At nagkaroon ako ng cancer at the age of 44. Ang unang-una kong nagawa is
sisihin siya dahil naalala ko yung pamilya ko. Pero bandang huli, wala na akong magagawa kundi ibigay ko yung suporta sa kanya. Ang stick ng sigarilyong hinihit-hit ay may 43 kemikal na kilalang dahilan ng pagkakaroon ng kanser ng mga tao. Lahat ng passageway from the nose down to the lungs, dadaanan ng usok ng sigarilyo na ito. No? So yung usok, maraming chemicals. Isa dyan ay yung tinatawag na polyaromatic hydrocarbons. Hindi ka man naninigarilyo, dapat ka pa rin matakot sa nalalanghap mong usok mula sa mga naninigarilyo sa iyong tabi. Ito ang tinatawag na passive smoking mula sa tinatawag na second-hand smoke. Ganito ang kaso ni Maylene, dating sekretarya, na tinamaan din ng laryngeal cancer at natanggalan na rin ng voice box noong Nobyembre ng nakaraang taon. Lolo tsaka lola ko, tsaka mga tito, lalabas din sa mga lalakayan. Kasi dati bumibiyay pa ako eh. Edad 23 lang daw si Maylene nang maramdaman ang madalas na pamamalat, pamamayat at paghihina ng katawan. Hindi, siyempre hindi ko net na gano'n yung sakit ko kasi hindi naman ako naninigarilyo. Wala naman akong bisyo. Sa palagay ho ninyo, kung alam po ninyo na ito ang inyong pararatnan, nagpatuloy pa rin kayo ng paninigarilyo ninyo? Palagay ko hindi na. Pero talagang napakahirap ang gatin ng paninigarilyo. Kaya kung hindi pa nag-umpisa manigarilyo, yung iba, huwag na nilang umpisa. Tulad ni Richard, marami sa mga naninigarilyo ang hirap tanggalin sa kanilang sistema ang pagyoyosi. Hindi daw kaya ang now na. Ilang beses ko na rin sinubukan, kaya lang bumabalik pa rin eh. Isang paraan na naisip ng ilang mambabatas upang mapigilan ang pagdami ng mga gustong sumubok manigarilyo ay ang pananakot. Ngunit hindi pa rin daw naaaprubahan ang House Bill number 3364 o yung Graphic Health Warnings Bill, kung saan kinakailangang maglagay ng mga litrato ng masamang epekto ng pagyoyosi ang bawat kaha ng sigarilyo. Kaya't bago pa man kayo mawala ng boses at bago pa man dumami ang mga matutulad kay Maylene na dinapuan ng kanser ng walang kamuang-muang, tigilan na daw ang yosi. Now na! Iralin yung tamang mag-isip. Sabi nila na may mga ibang taong mga bentuhan. Makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na ding hindi